kwento ay nagsisimula sa isang 30 taong gulang na empleyado na nakaupo sa kanyang mesa upang maglaro ng bagong VR game. Inaasar niya ang sarili bilang matandang lalaki subalit binabanggit niya na kapag siya ay nasa laro, maaari siyang maging bata muli at magawa ang mga bagay na hindi niya magagawa sa totoong buhay. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanyang karakter bilang si Earth at lumikha ng pinakamahinang karakter at alam niya na hindi ito sisikat. Pero sinasabi niya na hindi siya yung tipong gamer na gustong maging pangunahing karakter. Hindi siya ganap na tamad dahil nagtatrabaho siya kaya makakalaro lang siya ng 2 o 3 oras sa isang araw. Natatakot siya na baka makagulo siya sa ibang manlalaro kaya naisip niyang maging solo player sa buong oras. Sa pagpili ng kanyang mga kakayahan, pinili niya ang mga mahina o walang silbi na mga skill nung beta test, para iiwasan siya ng mga seryosong manlalaro at makapaglaro siya sa kanyang sariling diskarte. Ang kakayahang gumamit ng gamot ay medyo walang silbi dahil may murang pampagaling na mabibili sa mga NPC, ang skill na sipa ay walang espesyal na kakayahan kaya hindi mo matatalo ang kalaban sa isang atake lamang. Ang mga pag-target niya sa pana ay hindi accurate, ang invisibility ay may mataas na gastos sa mana at madaling matukoy kung gagalaw ka, kaya hindi ito magandang gamitin para takasan ang mga halimaw. Ang kakayahan ng improved physical skill ay nagbibigay ng bonus sa pamamagitan ng pagtakbo at paggamit ng sandata o sa paggawa ng gamit, subalit maliit lang ang bonus kaya kung gusto mong maging malakas, mas mainam na pumili ng ibang espesyal na kakayahan. Sa pagpili niya ng ganitong mga kakayahan, maaaring nagawa niya ang pinakamahinang karakter sa kasaysayan ng anumang laro, ngunit mas gusto niyang ganito at dahil sa kanyang mga napiling mahihinang kakayahan, iniwasan siya ng ibang tao kaya nakaka-relax siya at makapaglaro ng ayon sa kanyang gusto. Sa wakas, pumasok siya sa laro na tinatawag na One More Free Life Online, at ito ang nagiging pangalan ng larong ito dahil maaari ang mga manlalaro na maranasan ang isa pang buhay doon. Walang pangunahing misyon na talunin ang pinakamalakas na kalaban kaya malaya ang mga manlalaro na labanan ang mga halimaw, maging isang player ka man na magaling gumawa ng gamit, o simpleng makipag-usap sa ibang manlalaro. Sa madaling salita, ito ay laro para sa mga taong hindi masaya sa kanilang totoong buhay at mas gusto nilang mabuhay sa tinatawag na metaverse. Ang lugar ay puno dahil unang araw ng paglabas nito. Bigla ang tinawag ng isang di kilalang babae si Earth upang magbenta sa kanya ng kagamitan, bago pa man siya makalapit ay namangha ang lahat sa pagdating ng ilang kilalang bayani at napansin ni Earth na wala ni isa sa mga players sa larong iyon ang pumili bilang isang archer. Biglang may lalaking dumating na may suot na armor na kulay ginto ang nagumpisang asarin si Earth, napaisip na lamang si Earth na malamang ito ang magiging masamang simula sa kanyang unang araw. At si Sir Glimmer ay nagbanggit na walang silbi ang mga pana at tinawag si Earth na kakaiba. Tinukso siya bilang nerd at loser at sinipa siya at napunta ang kanyang mukha sa lapag. Pakiramdam ni Earth ay nakakahiya ang nangyari sa kanya at nagdesisyon na lang umalis ang lalaki na parang trophy. Halata na hindi gusto ng mga tao ang mga archer subalit ayos lang iyon kay Earth. At sa lugar ng pagsasanay ay na-excite si Earth nang makita ang ibang nagsasanay at nagdesisyon rin siya na subukan ang kanyang kakayahan. Kaso lang ang tanging target na kanyang natatamaan ay ang sahig, agad niyang napansin na nahihirapan siyang mag-control ng arrow pero determinado siya na mag-improve sa pamamagitan ng pagsasanay. Patuloy siyang nagkakamali sa pagtama sa target at napagtanto niya na mas mahirap ito kaysa sa kanyang inaasahan at pagkatapos ng 100 na pag-attempt, ipinagdiwang ni Earth ang pag-abot sa level 5 at sinubukan ang kanyang mga sipa. Malakas na ang sipa niya at sinubukan niya ang kanyang hangin na spell at napagtanto niya na mas tumpak ito kaysa sa kanyang mga arrow. Sa lahat ng mga basic na kakayahan na kanyang nakamit ay handa na siya sa kanyang misyon. Nagdesisyon si Earth na magsimula na sa misyon pero napagtanto niyang ito ay magulo dahil sa maraming bagong manlalaro. Nagdesisyon siyang mag-focus sa pagkuha ng mga halaman kaso napansin niya na hindi alam ng mga manlalaro kung ano ang kanilang nakolekta hanggat hindi ito nasusuri. Sinubukan niyang suriin ang mga ito at maraming beses siyang nabigo, ngunit sa huli ay nagtagumpay siya at nag-level up ang kanyang kakayahan sa medisina. Napansin niya na isa sa mga halamang kinuha niya ay mas nakakalason kaysa sa Death Note na may walang katapusang pahina dahil agad itong pinapatigil ang paghinga ng kumain nito at pinapatay sila. Galit si Earth sa mga developer ng laro dahil nilagay ito sa simula ng laro at masaya siyang natutunan niyang suriin ito. Pagkatapos bumili ng beginner set para sa paggawa ng gamot, sinubukan ni Earth gumawa ng potion para magpagaling.
Pinakitaan ni Earth ng kanyang galing sa paggawa at sa hindi inaasahang paraan, nakagawa siya ng karaniwang healing potion at sinundan niya ito ng antidote at napagtanto niyang kapag nakagawa na siya ng isa, pinapayagan siya ng laro na gumawa ng mas marami. Naalala ni Earth na ang mga tao ay nakakabili ng murang potions mula sa mga NPC store, kaya malamang wala nang magkaka-interes sa kanyang gawa at doon ay umabot sa level 7 ang kanyang kakayahan sa medisina at nagdesisyon si Earth na maghanap ng pagkain, buti na lang at kakaunti na lang ang mga manlalaro kaya si Earth ang unang nakahuli ng isang mabangis na hayop. Nag-iisip si Earth kung paano ang mga pana ay hindi agad-agad nabibitawan kaya mahalaga ang unang target. At syempre palpak ang kanyang unang pagpana at agad na umatake ang kuneho. Pero agad na nagtagumpay si Earth na tamaan ito sa maliit nitong paa gamit ang isang arrow at sinipa ito sa tiyan. Parang naglalaro lang si Earth ng football at ibinalibag niya ang kuneho sa ere. Napagtanto ni Earth na mas magaling siya sa pagsipa kaysa sa pagiging archer at doon ay may dalawang tao na lumapit kay Earth upang batiin siya. Ang isa ay nagngangalang si Away, ay nahihirapan na pigilan ang tawa dahil narinig niya ang kakaibang tunog mula sa kuneho. Sinabi niya na ang pagtawa ay isang hustisya at ikinagulat ito ni Earth kung komedyante ba ito. Ang pangalan ng babae ay Millie at tinanong si Earth kung pwede silang magpadala ng friend request. Natuwa si Away nang pumayag si Earth at sinabi niyang pwede silang maging magka-partner at maging komedyante. Umalis sila at sinubukan ni Earth na mag-gain ng mas marami pang XP. Napagtanto niya na ang mga kuneho ay matalino at napapansin siya kahit subukan niyang umatake nito mula sa kanilang mga blind spot. Nagtagumpay ang kanyang wind spell na talunin ang isang kuneho subalit gusto niya na subukan ang kanyang snake spell upang lumapit sa isa. Gumana ito kaya sinabi niya na kahit hindi masyadong accurate ang kanyang pana at kahit hindi niya gagamitin ang snake spell para tumakas, ang pagsasama-sama ng dalawang kakayahang ito ay gumagawa sa kanya na maging malakas. Nag-logout si Earth dahil alam niyang ang mga hardcore na manlalaro ay naglalaro sa buong gabi at kailangan din niya na magtrabaho kinabukasan. Kinabukasan, kumain si Earth ng masamang lasang tinapay at nagdesisyon na gumawa ng kanyang sariling pagkain. Ginaya niya si Gordon Ramsay sa pagseason ng steak at pinirpekto ito. Ngunit napagtanto ni Earth na wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang ginagawa at nagkaroon ng masamang lasa ang kanyang niluto. Ang putaheng iyon ay nagkaroon lamang ng score na 2 kaya ginawa ni Earth ang ilang mga pag-aayos. Masarap ito sa pangalawang beses kaso nais pa niyang itaas ang score nito, habang ginaya niya ang kanyang paboritong chef, naging curious ang lahat sa paligid matapos malanghap ang masarap na amoy. Natapos ni Earth ang kanyang putaheng may score na 7 kaso dumating ang lahat ng tao sa bayan upang bumili ng ilan. Ayaw niyang magbenta kaya't naglagay siya ng sobrang taas na presyo at na-shock siya na handa silang magbayad. Ginugol niya ang buong gabi sa pagluluto. Ito ay nagtaas ng kanyang antas sa pagluluto hanggang 20 at natutunan niya ang isang kakayahan na nagpapabilis sa kanyang pagluluto. Maya-maya ay nagdesisyon si Earth na gumawa ng isang pana at dahil sa walang nagbebenta ng mga pana, kaya kinakailangan gumawa ang mga archer ng kanilang sariling mga pana at ang unang pana na ginawa niya ay simpleng-simple. Kaya may score itong 3 at may attack points na 4. Gayunpaman, ang kanyang sumunod na pana ay may mga pag-upgrade at gumamit siya ng 3 piraso ng kahoy at ginawa itong mas palido, upang magkasya ng mas maayos at ito ay may malaking pagbabago at may attack points itong 12. Sa wakas, binago ni Earth ang kanyang simpleng itsura gamit ang armor at chinek ang kanyang stats, at nagulat sa lahat ng kanyang progress at si Earth ay naubusan na ng pera kaya inilagay niya ang ilang pagkain sa vending machine kasama ang grape flavor healing potion na nais niyang subukan. Pagkatapos ay makikita natin na malaki na ang pinagbago ni Earth habang tinalo niya ang ilang malalakas na hayop, mas madali na ang paglaban gamit ang kanyang sariling gawang pana at mga kakayahang nag-level up. Bumalik siya sa vending machine at nakakita ng ilang sulat na nagpapuri sa kanyang mga niluto. Mas maganda ang takbo ng lahat kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi ito nagtagal dahil bigla silang inatake ng bagong sistema. Bumalik siya sa bayan at nakita niya ang lahat na nagkakagulo at naghahanap ang lahat ng mga player na may kakayahan sa medisina at desperado na humihingi ng potion. Naguluhan si Earth dahil akala niya ay maaaring bumili ng potions mula sa mga NPC store. Ipinaliwanag ni Away na ang mga NPC ay nagsasabi na wala silang stock at ito ay masama para kay Earth dahil hihingiin ng lahat sa kanya ang mga potion na iniwan niya sa vending machine. Nangyari ito agad-agad kaya sinabi ni Earth sa lahat na maglalagay siya ng limitasyon sa bilang ng maaaring bilhin.
Itinaas niya rin ng sobra ang presyo nito, ngunit pumayag pa rin ang lahat sa presyo na binigay niya at ang mga papuri na sulat sa vending machine ay naging mga hinaing at sinasabi na dapat niya na madaliin ang paggawa. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang tumulong at si Away naman ay namamahala sa kontrol ng tao habang si Millie ay nag-alok na asikasuhin ang pera. Naubusan si Earth ng potions sa araw na iyon kaya't nagsabi si Harry Potter at ang kanyang grupo na babalik sila kinabukasan. Ang lalaking parang trophy ay lumitaw muli at hiningi kay Earth ang lahat ng potions na hawak niya. Tumanggi si Earth kaya nagbanta ang lalaki at pinagtanggol ni Earth ang sarili at ipinakita sa bully na desperado ang mga tao sa bayan at siya na bully ay nasa panganib. Pinagsabihan niya itong maghintay katulad ng iba subalit sinubukan ng bully na bayaran si Earth. Pinaalalahanan siya ni Earth na kung tumigil din ang mga NPC sa pagbebenta ng sandata at armor, kailangan nilang umasa sa mga tao na gumagawa ng gamit at kailangan matutong makisama ang bully sa ibang manlalaro. Kaso ayaw makinig ng bully at hinamon si Earth sa 1 versus 1 at pinaalalahanan siya ni Away na huwag tumanggap pero hindi papayag si Earth na may magtapang-tapangan doon. Tinanggap niya ang hamon at nagdesisyon na bigyan ng leksyon ang kay-abangan ng bully upang hanapin ang pagkakataon na tamaan ang kanyang kahinaan. Si Trophy ay nagsimula sa isang malakas na atake kaso madali itong iniwasan ni Earth. Agad niyang natukoy ang kahinaan ng kalaban at itinama ang isang arrow diretso sa leeg nito at syempre, nagulat ang bully at si Earth ang idineklarang panalo. Napaka-humble ni Earth tungkol sa kanyang tagumpay at sinabi sa lahat na magkakaroon siya ng mas maraming potions at nag-log out si Earth na masaya. Iniisip kung paano naging matagumpay ang kanyang araw at inaakala na malamang ay aalis na sa laro ang mga bully. At dito na rin natatapos ang unang episode ng bagong anime na ito.